Dahil merong nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa ang aking ice candy, tara guys at ituturo ko na naman ulit sa inyo. Ay panoorin nyo lang pala ang aking video hanggang dulo. At itong ginawa ko guys ay salad flavor ice candy ulit dahil ito ang mabenta dito sa aking tindahan ngayon. Ito na guys at magsisimula na tayo. Unang-una ay magpapakulo nga pala ako ng 5 litro ng tubig dyan guys. And yes po, 5 litro dahil maramihan na itong ice candy na gagawin ko. Dahil wala akong pitchel na may sukat, gumawa na lang ako ng sarili ko guys. Ang sinukat ko dyan ay yung coke litro at ginuhitan ko para may palatandaan na yan yung sukat kada litro. Kung wala kayong panukat ay para-paraan na lang talaga. At ito na yung mga sangkap na gagamitin natin sa ating ice candy. Meron ako dyang 1/4 na cassava starch, 1 kilo ng white sugar, 1 condensed at 1 all-purpose cream at yung 822 grams na fruit cocktail. Habang hinihintay ko naman na kumulo yung tubig na pinakuluan ko ay uunahin ko muna itong fruit cocktail dahil hihiwain ko pa yan ng maliliit guys. At pinaghiwalay ko muna yung sabaw at saka yung laman ng fruit cocktail guys. At wag natin itapon yung sabaw dahil isasali natin yan sa ating ice candy para malasang malasa talaga yung fruit salad flavor sa ating ice candy. At habang pinapatulo ko muna yung fruit cocktail, dito muna ako sa cassava starch guys. Tutunawin natin yung cassava starch sa 1 litrong tubig. Yung 1/4 na cassava starch guys, equivalent siya sa 2 cup. Kung dati ay cornstarch ang gamit ko sa aking ice candy, ngayon nag-swap na ako sa cassava starch guys dahil pag try ko nito ay nagustuhan ko yung texture ng aking ice candy. Kaya ito na yung ginagamit ko ngayon. Pero kung wala namang cassava starch dyan sa lugar nyo ay pwede na yung cornstarch guys. Lutuin na lang ninyo ng maigi. At nung kumulo naman yung tubig ay inilunod ko na kaagad yung 1 kilo ng white sugar. At tunawin lang ito ng maigi. Ang pagluluto pala ng asukal guys ay nakakatulong din siya sa ating ice candy dahil nagiging caramelize kasi yung asukal kapag niluluto compared sa hindi niluluto guys, nagiging mabuhangin siya. At di naman natin maiiwasan na mag brown out sa ating lugar. Kapag ganon ay lalambot ang ating ice candy pero pangit na siya guys. Gaya ng sinabi ko kanina na magbubuhangin siya. Nung maluto na yung asukal ay isinunod ko naman kaagad yung tinunaw ko na cassava starch. Dahan-dahan lang yung paglalagay ko dito guys para hindi siya alanganin sa pagkaluto. At habang nilalagay natin yung cassava starch ay patuloy natin itong hahaluin para hindi mamuo-muo yung cassava starch kapag naluto. Malalaman naman natin guys kapag maluto na yung cassava starch kapag ano na siya, yung parang hindi na siya didikit doon sa pinangahalo natin at lumalapot siya at pinong-pino na yung texture niya. Para sa akin guys, maganda itong cassava starch na gamitin para sa ice candy compared sa cornstarch dahil na-try ko na din yung cornstarch gamitin. Para sa akin lang naman yun guys, hindi naman tayo pare-pareho ng ways kung paano magluto or gumawa ng ice candy. Basta kahit anong ihalo natin, basta lutuin lang natin ito ng maigi to make sure na hindi papalpak yung ice candy na gagawin natin kasi hindi naman basta-basta kasi ang puhunan dito guys. Kapag ganyan na yung texture ng ating cassava starch, meaning luto na siya guys. At eto, tapos ko na ding hiwain yung fruit cocktail. Hiniwa ko siya ng maliliit na pa-square para magkasya naman siya sa imbudo. At gaya ng sinabi ko kanina, yung sabaw ng fruit cocktail ay hindi natin itatapon dahil ihahalo natin siya sa ating ice candy. At inilagay ko na din yung 1 can ng all-purpose cream. Yan yung ginamit ko guys para maging creamier din yung ating ice candy. At isinunod ko naman yung 1 can ng condensed milk. Sunod ko namang inihalo yung tinunaw na asukal at cassava starch na 5 litro. So bali 6 na litrong tubig ang nagamit natin dito sa ating ice candy ngayon guys. 5 litro doon sa pinakuluan natin at 1 litro naman sa pagtutunaw ng cassava starch. Kung sa tingin nyo naman na matabang yung ice candy na gawa ko ngayon dahil sa 6 na litro na tubig yung nakonsumo ko dito, hindi po guys, sakto at perfect na perfect talaga itong nagawa kong ice candy for today's video. 1 kilo ng asukal at 1 can ng condense ay perfect na talaga ang pangpatamis dito sa ice candy na to guys. Kaya nga binalik-balikan ng mga bata pati na rin matatanda. At kung naghahanap naman kayo ng pagkakitaan ngayong summer ay pwede ito. Hook na hook ito ngayon dahil sa sobrang init ng panahon at gustong-gusto ng mga tao na pampalamig ng kanilang mga utak. Kaya ito guys, gawin nyo na din ang ganitong uri ng negosyo. Pagkatapos kong haluin lahat guys ay palalamigin ko muna ito bago ko siya babalutin dahil kapag mainit pag binalot natin guys ay luluwang yung pinaglalagyan natin na plastic. At ang size naman ng plastic na gamit ko dito guys ay 1 3/4 by 10 at ang gamit ko naman ng panukat ng ice candy
ay yung 1/2 spoon at gagamit din tayo dito ng imbudo para hindi matapon yung ice candy na ilalagay natin sa plastic. Pagkatapos kong balutin lahat guys, ito at nakagawa ako ng 122 pieces. O diba, ang dami rin. Ilang araw naman din kaya ito tatagal kasi nung una nakagawa ako ng 106 pieces, tumagal lang siya ng 5 araw. Sana nakatulong itong video ko na to sa inyo guys, at kung nagustuhan nyo naman, paki-like and share and follow na din ang aming page. Thank you for watching.